Guys, welcome po sa special episode ng ating Facts First podcast. Where are we looking? Hindi ako dito. Hindi, ano lang, ganyan lang. Okay, take two. O sige, take two. Baka some of you are wondering bakit meron ganitong episode. Basically, nirequest to ng marami sa inyo. Kasi sila yung mga madalas yung makita na mag-appear sa Facts First. Sabi nyo, ba't hindi kayo Christmas party episode? So, ito na yon. So, dahil Facts First to, talaga napakaseryoso ng conversation nyo yan. Walang lokohan, walang biruan, at walang mawawakwak na tao. Okay? Kahit wala si Gadon dito. Si Attorney Barry Gutierrez, kasama natin. The Smiling Assassin, si Shelo Magno. Kung napanood nyo siya sa rally recently, grabe. Kung ako si Martin Romualdez, kakabahan na ako eh. Let's make baka. Ilang dekada ko nag-rally siya? Ayun na nga eh. Nag-break lang naman ako ng 2 dekada eh. Parang binuhos eh. Parang ngayon lang nila nakita eh. 2 dekada, naghanap buhay muna siya. Sa corporate boardroom Yun muna. nga. Tapos si Senator Edu Manzanas na nagpapanggap na nagugustuhan niya yung kape na binili namin para sa kanya. Plastic yung ngiti niya, plastic, no? Oo, na kahit sa Dubai Airport, no, sa Paris Airport, sa Rome Airport, may sumisigaw sa akin na Edu Manzanas. Yeah. Wala na nakakakilala ng tunay kong pangalan. Siya yung pinakasikat, pinaka-trusted na political analyst sa bahagi ng Barangay Bahay Toro. At saka sa Project 4. Okay? Tapos, of course, kasama natin, meron siya eh. Your calling card is? Success. Yeah! Success is Hindi my calling card. sa calling card, PR eh. Talaga. Let me think about it when I drink my Starbucks capitalist coffee in the presence of these leftists. Si Alan Herman. So, ano bang pag-uusapan natin? Medyo behave muna tayo sa simula, pero feeling ko mabilis ito mag-de-escalate or mag-escalate, no? Balikan natin muna siguro yung Hindi, bago yun. May bibigay ako sa inyo. Yan! Yan! Come bearing gifts, baby. Medium. Ayan, ha? Yan. Ito yung ating... Wait, medium? Ba't ina-announce mo yung size? Ay. Sorry That was so inappropriate for me. Okay? Senator? Ang size. Bakit triple XL? Attorney Barry? Thank you. Tapos Alan. Thank you. Diba? Wow, extra small. Exacto. Yes. Yeah, Got dapat it, meron got din kayong yung special na hoodie bagong gawa. Kaso naubos eh. Wow! Talaga naman, ha? Thank you. Naubos yung 10 pinagawa ko, tsaka So binenta. yung merch flying off the shelves. Hindi, para magmukha exclusive. 10 lang, para in demand. Yeah. Agree ako dito sa message ng t-shirt. Siyempre, troll buster. Trollbuster yan. Kailangan natin i-bust ang mga trolls. I'm sure ito troll tayo. Pwede isuot sa rally ni Prof. Shelo yata nakikipagkaibigan na sa mga troll. Friends ko sila. Hindi ka ba nang babaran? Hindi ka ba nang babaran? Friends ko na yung iba. Okay. Kaso pag nasa ibang programa ako, si Christian yung troll eh. Correct. At si Ronald Holmes, yun ang yun ang pinakamatinding troll. Pero si Ronnie Holmes, understandable, wala magawa sa Japan. Nga pala, may namimiss tayo rito, no? Kung nasaan man siya. At least yung alaala niya nandito, no? Ilagay lang natin yung picture niya. Hindi ko na-print yung larawan, eh, no? Sino? Ronnie Holmes. Yun, si Ronald Dapat Holmes. ginawa natin ng standee dyan. Standy. Chocolate for the ears. Bago tayo mag-start, sabihin natin. Hindi to promotion, binili namin to, Ito yung Request pizza po yan. namin. Pronounce ka, Senator. Ano ba tong pizza kinakain Ako yung natin? biktima eh, tapos Request ako po yan, magpapaliwanag. send it. Hindi, anong pizza po ito? Ako na magpapaliwanag. Anong tawag po dyan? Greenwich. Kaya kami naging Greenwich dahil napagtripan to last time no? Hindi Isang na episode. pagtipan, nilait. Nilait. Iba yung pinagtipan sa Unforgettable nilait. episode. May mga certain words na mispronounce. Sabi niya Greenwich. Paano ba? Bolognese. Stickler pala for pronunciation si Ronnie Holmes Talagang hindi nakapagpigil. But he knows what a double espresso is. He knows what a double Ganun espresso pala mga lasalista, no? Okay. Sige. Pag-usapan muna natin, no? Matatapos sa 2024. Ano ba yung magandang balikan dito? Pwede nating kapulutan ng Ito yata yung taon na pinakamaraming hugot lines eh. talaga. Oh, meron kang tambaluslos. Correct. Di ba? Meron kang it must be the fentanyl. Kaya mga ano pa yun? Pero, di ba? Mary Grace Piatos. Boss, yung pizza. Ito, wala. It started with, I think, with the dissolution of the unity. Yeah, yun talaga yung big. Yun yung big story Tapos nag-fragment na lang siya, nagkaroon ng maraming mga side chapters, nagkaroon ng mga side kwento, as it were, mga side quests, which led to the so-called political persecution of
VP Inday, hindi ko alam kung Paano mo ipe-persecute yung I Parang contradiction. regretted it as soon as it left my mouth. I regretted it. Yun na. Kita ko yung mukha niya nakabang. Oo nga, nakaganon siya. siya. Nagpapa-assassinate ng presidente. Tapos persecuted. Para malaman mo maging biktima. Conditional threat. Pag hindi ako natuwa sa pizza na to, susunugin ko tong kondo na to. Hindi naman ako. Oo, ayun. Patayin natin yung ilaw para medyo authentic. Hindi naman ako bago sa mga threats, pero first time ako narinig ng conditional threat. No, kanya nga threat, dapat conditional. Ano kung hindi conditional, edi patay na yun. Implement mo na yung threat, di ba? Have a point there. Attorney, ang tingin mo, di ba? Ano klaseng conditional na threat yun? No? Kaya kung ibig sabihin na gagawin lang niya yung threat kung hindi mangyari. Pero may threat pa rin. So, Attorney Barry, pag sumakay ako ng eroplano, sabihin ko, pag hindi ako makalanding sa Japan, papasabugi ko tong bomba na. Oo, yung nasasabi ko, ewan ko sino yung abogado niya. Pero sa revised penal code, kung yun ang basis, grade threats, both conditional at unconditional, pinapakusahan eh. Explicitly. So biggest story dito yung away ng unit team, no? Pero matagal na naman yung nagbubro, no? So ngayon sumabog. Hindi, kinokore ko lang dahil sabi ni Attorney Barry na hindi niya alam kung sino yung abogado ni Vice President Sara. sige. Pero nabalitaan ko, di ba abogado rin siya? Abogado siya. Di ba pumasa ng bar yun? Oo. Kasi hindi lang halata. Ay, sorry. Hindi naman siya nakakuha ng advanced questions do sa bar exams, no? Hindi naman. Di ba? Hindi, wala. Walang ganun. Walang ganun sa bar exam. Oo, wala. Kasi ganun nga, abogado. Eh, wag. Hindi na. Best friend mo pala yun. Hindi na abogado si Secretary. Hindi na abogado. Pero classic yun, ha? Abogado. Yung nag-file na disbarment, na-disbar. Expert sa disbarment. Alam niya eh. Di ba? Imagine mo, I stand corrected. pinapadisbar ka ni Larry Gadon. That's it. There must be something very wrong with you. You've scraped the bottom of the barrel. Yun Lalo yun. na kung binabati ako ni Diba? Larry Gadon. Mukhang may mali akong ginawa, di ba? Si Senator kasi binati siya, nag-shoutout sa kanya si former attorney Larry Gadon. Pwedeng pakibalik yung pakibati rin siya. Ha? Si former attorney Larry Gadon. Baka gusto niyong batiin pabalik. Hindi ako ganun ka-ipokrito eh. Oo. Okay, ah. Pinadala ko yung video. Asang minuto. Si Speaker Romualdez daw, patiin mo. Sino? Si Speaker Hindi, Romualdez. BFF mo yun eh. Patiin mo daw. Ikaw daw bumati sa kanya. BFF mo yun From eh. Shelo ang BFF na ngayon. Uy, napanood niyo ba sa rally si Tawag Prof. dyan, Shelo? horizontal violence eh. Pasa mo sa iba eh. She made baka. She was not takot. Yeah, tsaka Bata. viral yung video ni Prof. Shelo. Yun nagrarally. Ako first time ko siyang makita. Pag-speech ka sa rally, ano sinabi mo? Madami. Ibang anyo. Tapos Hindi, nakita ko na siya, student leader. Ako first time ko Diba? makita. Ngayon lang nila kasi nakita. tapos Barry, yung classic, yung megaphone na hawak. Hindi ba si Shelo na nagme-megaphone sa Classic rally? nga eh. Diba? Hindi man lang sound system eh. Diba? Old school, old school talaga. Nakadalo yung megaphone sa ulo niya. Throwback 86. Tapos sinahang ng mga pulis. Tapos, ang background niya, Police. riot, Parang police. 90s na 90s Shelo. Water cannon na lang ang kulang. Hinintay ko nga yung posas eh. Yan. Security guard na lang yata Ang gumagamit ganda ng megaphone nun, eh. kung hulihin. Napasasa. Ang Sabi ko ganda nga nun. kay Joshua. Pang pan yun. Hindi na pang Senate yun, pang presidente na yun, di ba? Yung, ito pala, pag-usapan, yung, di ba yung issue na ini-espouse ni Silent Assassin, napaka-legitimate budget, no? Pero pansin natin, for the longest time this year, ba't tumahimik? Seryoso ba? Bigla No, because you called her the Senate assassin. silent. Oh. Tsaka lahat naman ng issue, Smiling lahat assassin. naman ng issue legitimate. Ang Okay. problema lang naman dyan, sino ba yung nag-espouse? Oo. Halimbawa, kung si Shelo yan, legitimate. Correct. Pero kung may iba siyang isasama, no? na mga walang hiya at saka mga walang credibility, baka masira yung issue. Yun ang naman sinasabi ko, no? Pag meron siyang sinasama sa pag-espouse ng mga Pag-espouse, no? Nadadilute. Oh, the medium is the message. Yes, eh, diba? nadadilute. Oo. Kaya sinasabi natin, yung mga gustong sumama sa rally, may warning agad yung mga nando sa sa comment section. Eh. Una po, pag nag-rally, walang bayad. Tama. Walang free lunch. Welcome yung mga ganun. Yan, Sumama. oo. Parang yung rally mo nung kahapon o isang araw, yan. Isang araw. Walang hakot bayaran. doon, walang kwan doon. No? Walang pa EDSA shrine. Walang ganun. Wala. Pwede bang bawasan na muna to?
Saka yung Pwede naman. Masama tingin ko eh. after Sige ng na, mga go. 15 minutes na compliance, nawawala na. Pupunta na ng mga mall, no? Pupunta na ng... Wala mo mo na yung ayuda mo. Correct. Nagreklamo nga yung iba, hindi nabayaran ng maaga eh. Oo. Saka may discount ata. In-expect 500. Oh, yung huling rally ni Harry Roque, galit na galit siya eh. Dahil Kasi nag-aalisan na yung mga tao. nag-aalisan, tapos sabi niya, pinakain ko na kayo. Ay, nagliligpit. Pinakain ko na kayo. Pero the day na batiin ka ni Harry Roque, that will be the day. Wala na. Retire na ako. I think that will be it. That will be Pero the- dito, sa tingin niya, paano nagagamit yung ano yan? Kasi, di ba, biyak yung unit team. Ang issue kay Sarah, very legit, no? Hindi naman tayo nakakadinig araw-araw ng tinatakot yung presidente ng papapatay. At pumayag, At no joke. Pero syempre, yung kalaban niya, may malaking vulnerability rin. Si Martin Romualdez, di ba? Talagang kababuhin yung budget na ginawa nila. So, paano ito magpe-play out? Hindi ba usual yun? Yung kababuyan? Ano doon? Sa budget? na budget. Ibig sabihin, para sa'yo, bago yun. Wala akong sinabing bago. Oo. Masama ating plan. Well, Hindi, yung dating ko kasi. Yung binigay mong kape. Yung dating ko kasi, parang ngayon lang nangyari yun eh. Paano siya magpe-play out? ang quotable quote kasi dyan is, this is the most corrupt courtesy. Oo, grabe. Oo, The sino most nagsabi correct nun, no? assassin. Napaka-judgmental, no? Oo, grabe. Sabi ko nga ba tama yung comment section eh. Yun yung naging ano talaga eh. Yun yung Isipin mo, naging naglagay lang ng landslide. 288.6 billion sa DPWH. Corrupt na. Paano naging Well, I corrupt mean, yun? nagdagdag pa sila ng sarili nilang budget by 10 billion ha, ang Senate. Ako, bilib At ako sa mga House. senador kasi isipin mo, napapayag ka sa AKAP for 5 billion. Hindi, pag dinivide mo yung 5 billion, divide by 24, mas malaki pa rin per individual. Yes. Ah, per then capita. Congress. Oo. Kaysa dun sa Laki ng mga guys, members of the 25 House. lang sila. Diba? 24, oh. Pero sabi nung spokesman ng DSWD kahapon sa amin, wala daw ganun. Ano? Wala daw ganun. Walang Talagang DSWD lang ang may hawak niyan. Kaya pala maraming DSWD lang ang nagpapasya niyan. Kaya pala maraming pad na may mukha ni Oh, Speaker. yung hatian na yan. So, yung mga congressman, walang say. Yung Walang mga say. walang say sa At pupunta. saka yung hatian na yan, 5B at saka 21B. Wala pa yata Wala yan. tarpuli na DSWD. Wala. Diba? Hindi maliwanag. Nung spokesperson ng DSWD at hindi kumurap. No? Parang parang PR, hindi kumukurap. habang nagsisinungaling, hindi kumukurap. Unguided message. Sino ba nag-create doon? Unguided message. Attorney Barry, brace yourself, ha. Ikaw na lang, hindi tinatamaan ng ano eh. Ng shrapnel. Una siya eh. Hindi talaga. Dinadilute na yung message, di ba? Dahil may ibang sinasabi. May minita ulo ko sa double espresso ko. Yan ang pinakamalaking double espresso na nakita ko sa buhay ko. Special edition Hindi ko Starbucks, ha. ma-leave down eh. Di ba? May problema pa naman ako sa anger management. I-mix mo ng wine. Exactly. Para balansa yung epekto. Here's the clue, brother. Pag yung double espresso na ganun mo, hindi double espresso. Pag na-mix mong Kasi na ganun. malabo mo ito ako, order ako sa Starbucks. Wala akong makita ng double. Anong ginawa mo? Dinagyan mo na ng isa pa. Pinindit ko na yung Americano, espresso, tapos add Nilagyan mo ng another. extra. Add. Yan. Yan yun. Yun na yun. Matapang. The same. How's that cake working out for you, brother? Doon ka sa presinto magpaliwanag. Sarap yan. Ano yan eh? Chocolate Chocolate mousse. Kasi may galera rin ako nagpaliwanag eh. Diba? Recently, may stop. Then may nagpaliwanag kung Hindi, ibang bakit. topic na yun. Actually, nag-rant ka na tungkol doon eh. Hindi, Sa isang episode mo eh. Yung sinasabi ni Christian na nadidistract ba tayo doon sa usapin ng impeachment ni Sarah Because of that. dahil sa budget issue? Tama. It's a good Ano point. sagot? Hindi eh. Kasi parehas naman, dapat wala kang pinipili. Kasi hindi naman to about loyalty sa politician. About to sa loyalty mo sa bayan eh. Pera ng bayan pinag-uusapan. Parehas naman sila ng murakot. I agree, pero dun sa handling ng PR side, propaganda, hindi ko sinasabi involved ko sa either of them, ha? Pero Okay. Bakit hindi? wala pa ako. Malay mo. Sagutin mo muna yung tao. Malay mo. Wala pa akong ebidensya eh. Tanggalin mo na yung kape nito. Ako na nga muna, may itang ulo. Lagyan mo ng alcohol. Kailangan downer nito, ha? Dormi ko. Ito, merong wine dito. Oo. Ngayon ganun, di ba? Paano ba hinahandle yun? Kasi pwede mong Ito gamitin po yun. nasa merch ha. Well, right now, wine. Fox First Wine. Oo. Ano yan? Ano na nasa merch? Mas mahal na ng konti sa favorite na, nabili, no? Carlo Rossi. Carlo Rossi yung favorite na. Oy, tumaas na. 160 na.
Ito Dati siguro mga 140 175 ang benta namin dyan. Dati 146 siya. Nag-message nga sa akin si Senator Edo. Sabi niya, pupunta tayo sa condo ni Christian. Kita tayo doon. I'll bring a box or two of wine. Yan box, naman. box pa. Yung box wine. Box lang. Yung may ano, yung may ganun, yung may spigot. I-agree po. So yun nga, paano pwedeng ma-exploit yun ng either side? Well, right now, it's working to the benefit of, personally, tingin ko lang, working to the benefit of the OVP, no? Of Yeah. the VP. Dahil, tama nga naman, medyo Of the na-divert. Dutertes. Oo, medyo na-divert, tapos naging rallying cry itong budget, tapos mas malapit sa bituka. Yeah. So, sino may kasalanan nun? Tingin ko may kasalanan nun. Si Si Prof. Speaker. Hindi sinasabi ko. Speaker ang may kasalanan nun kasi ayaw pa niyang ipalabas sa Kongreso. Eh. Sino pa may hawak ng pondo ng Kongreso? Ang real katangahan ng administrasyon nyo. Diba? Kasi alam naman nila na kung magsisimula sila ng ganitong klaseng away, may balik eh. Correct. And they left themselves so easy targets dahil din sa issue na That is literally tossing stones in a glass yun house. yung point. Sino Yeah. yung Diba? nag-distract? Kasi gagawa ka ng kaso kay Sara, tapos magnanakaw ka ng todo-todo sa budget. O di parehas mo silang batuhin. Clarification lang Parang clarify na gawa ng kaso kay Sarah. Feeling ko may legit case eh. Oh, totoo naman. Pero kaso pa rin siya hanggang ngayon. Diba? At wala pang pina-file na kaso sa DOJ. Na hinihintay ko rin. Tagal eh. Hindi ko rin mag-cooperate si Sarah eh. Tagal eh. Pwede pala yun. Hindi naman kailangan Actually, mag-cooperate para kasuhan. Humingi ng advance questions. Actually, dapat nga, hindi ko maintindihan itong NBI, ba't hindi pa sila mag-file ng kaso? They have everything na eh. Exactly. Sinabi na ni Sarah, ako magpa-participate dyan eh. Diba? Di na You will be right. Actually, dapat, nung hindi siya nagpakita, tapos sinabi niya isang mag-participate, the following Monday, pinahila nila kagad, di ba? Iba-ibang kaso naman yan eh. Ibig sabihin, attorney, mataas yung expectation mo. Hindi. Pero ini-expect ko, kung magsimula ka ng away, sasapa ka. Di ba? Tama. Hindi yun nakaganyan-ganyan kayo eh. Di ba? Ay, hindi parang, hindi parang dalawang senador na nag-aaway sa Senado, di ba? Yung nagpapaawat, yung nagpapaawat, di ba? Nagpapaawat, di ba? Yun. Di ba? Babae cellphone, Babae salamin, di ba? Tsaka tuan lang kasi sinasabi ni tungkol sa kanina, di ba? Ang problema pa, pumutok yung issue when parang nawala ng momentum yung usapan on impeachment. Yes. Kasi wala eh, puro-puro mo eh. May nag-feel ng Puro vacuum. amba. Puro amba. Hindi naman tinuloy. O, di kasalanan ng umaamba. Correct. Actually, yes. Nagbabackpedal na nga eh. Yes. Marami na nga inatras eh. No, kayo talaga. Kayo talaga. Umaatras na nga eh. Tama na nga yung comment section. Eh. It worked. It worked. Oy, pero grabe, ang tindi na impact ni Smiling Assassin. Sabi mo, umatras yung tingog party list dun sa kanilang Memorandum of Agreement. Na hindi naman garapal. Diba? Garapal ba yun? Isisingit mo yung sarili mo sa Tumutulong MOA. lang naman sila, diba? So they're mentioning you in the same the same vein as Karen Davila, di ba? Eh, di ba- It was Karen Davila and Shelo Magno raw that Pwede mo makipagpalit ang upuan? Ako ba? Para hindi ako makita nakatabihan. Bakit? Baka makagisan eh. Baka daw ako tagal ba kami. Makagisan na wala tong cocktail eh. Actually, hindi sa akin yung collateral damage. Sa kanya. Hindi, yung kasama ko. Ah, okay. sa ibang partner ni ano. One among the many. Anyway, moving on very quickly. So yun, di ba? Kasi it was supposedly Karen Davila's tweet about the budget and then Prof. Shelo's pronouncements about the unfairness of it all. Kaya sumingaw at kaya naging ganito kalaki. Pero ako, kay Smiling Assassin. Kasi she does her own research. Yun. Eh, syempre. Analysis. Hindi ka tulad ng ibang guest sa Fox Sports. Unit lang na hear it. Walang research, di ba? Oh, walang Research research. is the bottom of the barrel. Larry Gadon appears on that show for crying out loud. Ang tawag pa naman, Fox First, di ba? Title na title eh. Alala mo? Kaya natin gusto yun eh. Tapos ang hirit mo, so next week, ang magiging guest ko si Larry Gadon. Sabay tayo. Bakit? Sa chat yun. Bakit? Sa chat yun. Oo. Ano naman i-guest yan? Yeah. Para pala kayong mga Tapos, hard hindi lang time yun. eh. So, sino Hindi lang yun. Nagpadala pa ng greeting. Gawin naman din yun. May greeting pa. Kailangan natin i-highlight yung idea na isipin mo, Larry Gadon, pinapa-disbar ka. Ikaw, attorney, pag si Larry Gadon nagpa-disbar sa'yo, I suppose automatically magre-resign ka.
Aalis na ako sa pag-iabogado. Nakakabahan ako kasi alam ko expert sa sino pa ang best na mag-initiate ng proseso kundi sa dumaan na sa buong proseso ngayon? Oo, tama. At may sobrang mali sa'yo para sabihin niya na hindi ka dapat maging abogado. Tama. Parang pupunta sa si Bembol Rocco, sinabi sa'yo, kalbo ka! Ayan! Exacto! Exacto! Who else but Diba? Bembol Rocco? Dapat may busina tayong dinala. Rin na naman ang Kaibigan ko yun, ha? Bembol, ha? Pero rider ko yun. No? mga host na hindi nakakasalita sa kakatao eh. Sorry, dapat, nagdala tayo ng yung busina. Oo nga, dapat meron ka na nun eh. Bago humirit, oo. Yung So, yun. Ano yun? Hindi kasi sa mga tao may nagtatanong, di ba? Sa mga conversations, di ba? Ano mas importante? Impeach at i-convict itong si Sarah? O mag-focus tayo dito sa budget? No? Para sa benepisyo ng mga Pilipino, I think both. Yun. Kasi parehas na may institutional impact sa atin. Kaya tayo paulit-ulit na may corrupt politician na nandyan. Kasi hindi natin inaayos yung institutional system that will prevent corrupt politicians from running and getting elected. Hindi siya zero-sum game, di ba? Ramdam ko yung gigil eh. Kaso Yan na pag, naman ang pag gigil sa na real politic, paano yun? Kaya RevGov ang kailangan. Because sa limited bandwidth ng publiko. Hindi, tsaka paano mo mapapakilos yung mga magde-decide sa impeachment kung hindi ko sinabing bubusugin. Kailangan mag-ingay din yung mga tao kasi nakita natin sa tingog, umurong, di ba? So, Umurong. ibig sabihin, may impact yung pag-iingay sa social media Correct. ng mga tao. So, social media can send signals to this congressman na Correct. ito yung tingin natin na dapat maging galaw sa impeachment, sa mga nakita natin na napresentang ebidensya habang committee hearing. Although, Plus worry ko lang plus sa... rally sa Menjola. Ang worry ko lang Ikaw sa... naman magsasalita doon, di ba? Ang worry ko lang sa using social media as a gauge. Di ba? Obviously, both sides have their own Yes. machineries. Yes, And obviously, both sides sasakyan kung ano man yung Mas social yung issue. mga Diba? trolls ng Halimbawa, nitong past 3 months, English siya na eh. At saka may scale up writing. yung mga DDR. Exactly! Media. Yun. Especially sa Exactly. TikTok. Dominated din lang ngayon yung TikTok. Exactly. Dahil sino ba may-ari ng TikTok? China. China. Ayun, yun Hindi, yun. pero importante pa rin kasi yung mga nagsasalita. Eh, nandyan ka naman. Diba? So, So, both. tanong lang, Sabi ko nga, the medium is the message. Credible no? ba? Pag ikaw ang medium, okay lang. Pag yung iba mong guest ang medium, Credible naman si Heidi Mendoza. oo nga, very credible Although, si Heidi Mendoza. Although ang isang yung sinasabi mo nga kanina, hopefully, dahil nga pumutok tong issue ng budget, baka naman mag-prompt na yung mga matagal nang umaas-taas na lang, sumapak na finally, di ba? Dahil, alam ko may 2 cases na isasampa sa Supreme Court. Kasama ka ba ron? Dahil professional filer ka rin, di ba? hindi. Pinasa ko na kayo sa iyo. Yung sa ano to? Yung sa budget? Sa budget ba? PhilHealth. Makasama kami doon sa PhilHealth. Oo, kasama ko sila ron. Kaya sabi ko, bakit? Pero hello daw, sabi ni Dr. Tony Liachon. Doc Tony, hello. Dapat, I mean, seriously, at least with this Hindi budget, ba tayo seryoso kanina? kayo na nga eh. At least dito ko nakita na may hangganan pala yung Pinoy. I was telling you guys kanina, di ba? That you can only steal from them so much, you can only fool them so much. There's a breaking point din na makikita na ng Pinoy na, teka, sobra na to kagaguhan na to, nangyayari na to Di ba? Imagine. Pero dapat kasabay doon, Alan, mag-provide tayo ng alternative. Dahil galit sila, galit dito, galit doon. Pero anong gagawin namin sa eleksyon? Sino yung Correct, boto namin? correct, diba? correct. Wala namang Cielo Magno na tumatakbo. Correct. Ay, Wala Marie namang- Gutierrez wala na namang- tumatakbo. Diba? Mamaya, yun ang pag-uusapan natin. Ano to? Yun ang mga matitino. Yun lang yan. Meron Naman naman si si Tino. Heidi. Meron kang 2, 3. Meron kang Dalawang dalawa o 4 ang senador, di ba? O 350 ang congressman. So, dapat dagdagan pa natin. Di ba 5? Ay, sorry. Pero din matitino na tahimik sa impeachment, di ba? Di mga ganun. Parang naalala ko tuloy yung the GMA Times, di ba? Oo. Yung tinatawag nilang 11th thought. First 10 thoughts was, corrupt si GMA, sobra na, grabe, but the 11th thought is always, pero sino ba palit? Tama. So, they stuck with GMA. Magaling yung nakaisip nun. Well, maganda rin yung narrative na yun. Ito yung ginawa ni Success is Archbishop calling of card. Villegas. Ha? Yung 10 utos, 10 commandments. Correct. Tapos, dinikit niya sa mga kasalukuyang problema, corruption, EJK, etc. Isa-isa niya. No? Ginawa niya. Ang alam ko kasi 11th commandment ni Edu, ni Sen Edu. Huwag kang papahuli. Huwag papahuli. Ay, At never kang aamin. Huwag aamin.
Pero isang concern ko rito sa laban ng Team Kadiliman tsaka Team Kasamaan, kung sino man sila ngayon yung nag-interchange, no? Yung parang pag in-expose mo yung corruption sa budget, na Sara supporter ka, ang iniisip agad, o kita mo, yung boss namin matino, si Sara. Sila yung mga kawatan. Nakakalimutan na corruption din yung issue dun sa Exactly. The problem is it becomes an issue of being 2 feet underground or 10 feet underground. Kasi ang lalaki ng numbers. Pero ng budget. underground pa rin. Yun, eksakto. Pero- That's what Filipinos are failing to realize. Pero at least- Nilulunod ka pa rin. Pero at least hindi nangangamoy. Yung mas malalim ang libing. Yung mas budget? malalim. Pag 2 feet kasi naamoy mo. Naamoy mo. Yung confidential fund. Oo, inaamoy mo yung baho, yung bulok, no? Yung ganun. Hindi, kaya nga dapat ma-realize sa mga Pilipino na this is not about personalities na mamimili ka Yes. kay Romualdez or kay Sara. Yung issue natin dito, yung pondo ng mga Is Pilipino, corruption. ng bayan, corruption, both are. And therefore, regardless kung binoto mo yan or hindi, you hold them accountable. Yes. In the words of Tony Falcon, Agent X44, are you here for business or pleasure? Yeah. Bought. But, Yeah, it has to be bought. Kaya ang hirap dyan. Kinder pa lang ako yan eh. may Tony si Falcon. Christian kanina gusto kong balikan. May hugot siya eh. Saan? Sabi niya kasi yung mga hindi pumoposisyon sa impeachment. Ayun tahimik? Oo. Meron ba? Mga tahimik sa impeachment. Meron ba mga kandidato? Di ba yung title mo? Oposisyon. Pero hindi pa oposisyon. Hindi, baka naman ano lang, baka na dahil Pasko. So ano bang tingin mo? Yung bang posisyon sa impeachment ni Sara ay dapat determinant kung sino yung iboboto natin bilang. Hindi, saka narinig mo from the horse's mouth yung paliwanag. Di ba? Meron ba? Bakit ayaw sa impeachment, no? Ba't ikaw yung sumasagot si So, Christian? hindi, para lang dagdagan niya yung sagot. Nandun siya kasi. Para lang dagdagan niya yung sagot niya. Baka kasi... Interesado ako marinig. Ano yung paliwanag? Ay, ang paliwanag? Wag na yun. Nanonood yun eh. Malalaman eh. No? Pag kinote mo, gano'n. Parang ulan sa akin Ako yun ah. Ako yun ah. Nagpaliwanag na ako eh. Sinira niyo pa rin ako. Kung determinant siya ng iboboto tsaka hindi. So guidance na rin to sa mga kabayan natin. Sa akin kasi dito malinaw yung mali tsaka tama Yeah. eh. Kung hindi ka titindig doon sa tama, may mali sa'yo. So kung sakaling magkaroon ng impeachment sa Senado, kung paano boboto yung mga senador, dapat maging basehan natin yan sa pagboto sa Mayo. One major consideration. Hindi naman tayo single issue voters eh, definitely, di ba? Actually, hindi nga tayo issue Pero voters mabigat. eh. Mabigat Hindi yung at all. botohan. Hindi at all. Hindi at We're all. talking about the Tulad lang electorate. sinasabi mo Hindi nga, yan, Shelo. Hindi pwedeng, kuwan ka, pro-impeachment, na very legitimate, tapos pro-corruption ka. Yeah. Diba? Hindi pwede yun. Oo. Dapat parehas mong nire-reject. Agree. Ideally, sabay. Pero siguro, kung strategic, medyo, ano ba yung primordial, yung immediate concern. Yung budget. Kasi before December, dapat magka-budget na. And Pero- pag pinirmahan yan, January, kaso na. Pero ano yung call na yun for budget? Kasi at least yung impeachment, klaro eh. Impeach yan, i-convict yan. Di ba? So meron kang clear ask dun sa mga tao. For the budget, ano dapat ang... I-veto, ano? Veto the whole budget, ibalik yun sa Congress, itaas yung budget for education, ilagay yung subsidy for PhilHealth, tanggalin yung, So, in the next... program, the appropriation. Ganyan-ganyan yung sinabi niya ng radyo. Galing. Ganyan-ganyan. May script. Pero meron pa ba oras? Before the end of Yan the ang year? tanong ko. Hindi ba siya maging reenacted Last, budget? ano kahapon? Kahapon, yes. Oh, Last. and then pag special session sila, magkano yung binabayad natin paano yung sa bakasyon kanila? nila? Hindi Parang nga. mga selfie sa Europe. Oo nga. Hindi, paano yung technically? Hindi, so pag walang, halimbawa, Vinito, bumalik sa kanila, walang budget, first quarter budget for next year would be the 2024. Bilisan Reenacted. nila para magkaroon uli ng 2025 budget. Kung hindi niya pirmahan, reenacted. Yeah. Yan ako, GMA 2024. time. Oo nga, GMA. Yun yung mga ganyan. Hindi mas... Nakailang reenactment si JMA. At least Dami, 9 diba? out of the 9 ba? 10 years. 9 out of 10 ba? 9 out of 10. Yeah. Akala ko at least 3 lang. 9. 9. 9 out of 10. Kasi nga, na-discover nila na kapag nire-enact, aba, lump sum, ang dami. Mas Di ba? malalaki. Mas may leeway ka. Maingay, baka matinig. Oy, alam nila yun. Pero may power yung presidente. Yung power presidente. Kaya nga, yun lang ang disagreement kasi sinabi mo most corrupt in ano eh. Most corrupt in terms of yung lantarang Yeah. nilagyan. Yeah. Pero mas matindi pa rin yung mga GMA budget kasi talagang yun. Billion na lump sum. Ang hindi ko magets dito, si Bongbong, budget niya yun eh. Yung NEP. Huwag ka na magtaka, mali-mali nga yung datang sinasabi. Ibig sabihin, naiisahan siya ni Martin Romualdez. Yes. Okay. Wow. Wow. Categorically. Quote na kayo ah. Bato will lose. Malimat ka na lang upo. Agree ako dyan. Yan ang mga categorical statements. Gusto mo, dagdagan ko pa kasi na maglulus. Sino? Sino? Ha? Sino pa? Jaime.
We lose? Talaga. Wow. Fine. I have learned never to doubt Nostradamus. Yung bato, agree ako. Nostra Pero, Edu. I mean, wow, parang ano yun, ha? Pagilan ba si Amy? Bold. Pagilan ba si Amy sa mga surveys ngayon? Nag-no nga siya sa Seven. Meron siya laglag. Depende sa firm, ha? Ngayon. Depende sa firm. Laglag. Depende sa firm. Ano ba favorite mong firm? Siyempre. Ano? Siyempre. Pansay siya. Diba? Pansay siya. no? Survey firm. Ito, Senator. Nanonood si Ronnie Holmes eh. No, Senator, kung dalawang survey lang ang pagpipilian, isa lang talaga. Ah. Ang consequence pag hindi ka namili, mawawalan ka ng babae for the rest of your life. Dami din Okta naman. o Pulse Asia. Pansay siya. Iyon, no? Grabe. Talagang si Ronnie, with us in spirit, eh. No? Grabe. Kawawa namang. Baka mabiyak yung ano nyo. Pero usually naman kasi, sabi nga ni Professor Rai, no? Dahil kung naman yan eh, yung mga survey firms, di naman ganun magkakalayo yan eh. Totoo naman. Oh. Tama. You have to take them in. Ano yung may term siya yun? Pero depende sa methodology eh. Tsaka sa Yes, fieldwork sa and timing, sampling. lahat-lahat, di ba? Sampling. Actually, maraming determined eh. Eh yung ano, di Stafford. Narinig mo na ba yun? Di Stratford, ba? Yan ang pinaka-credible na firm. Yun ang sana bumalik, no? Di Saka yung Stratford. publicus eh. Yeah. Saka yung paborito mo. Ano? Yung Alam ko yan. Alam ko Alam yan. niya yan. Nakaka-attend siya nun. Attend ako. parang supernatural yung... Ayun ba yung nanalo bigla? Parang supernatural yung... Nakadalawa ako nun. Ma-attend ang briefing to. Nakattend ako nun, dalawa. But I attended in secret. So, anong parang biggest takeaway ng ordinaryong Pilipino rito sa 2024? Gingulangan tayo lagi ng mga politiko. Well, kung papakinggan mo, babasahin mo yung Okta survey several months ago. Sila lang kasi gumawa nun eh. Yung, Bumabawi. yung 16% na Duterte, tapos 33% na Marcos, no? Tapos meron kang 6% na Pinklawan, correct. tapos meron kang 33% na Undecided. neither, tapos meron kang 11% na undecided. Halos kalahati naghahanap ng alternative. No? Yun yung, kung ganun yung magiging batayan mo. Dahil wala namang ibang survey firm na gumagawa ng ganun. Tama. Which is a good sign. Kasi minsan nakikita mo sa social media, akala mo polarized lang yung mga Pilipino. Dalawang grupo lang yung maingay. Yes. But in reality pala, kalahati, undecided, nag-o-observe, nakikinig. Are waiting. Diba? Pero kasi karamihan naman kasi ng Pilipino, hindi naman engaged sa politika at all. Yan. That's true. Actually, Parang if you look at yung reach on social media, yung on the best day na pinakamataas ang political conversations, sabihin mo ng impeachment, yung hide nung nagwala si Sara, di ba? Hindi pa rin magko-compare yon sa nakukuha Showbiz, ng views ng Bini, di ba? For example, or Maris Ramal. Maris Anthony. Mataas yung conversation sa Ganyan. infidelity eh. Kasi Diba? confidentiality. Pero ngayon, nagbabago rin. Halimbawa, yung usapin sa Aikido bigla. No, usapin sa Quadcom. Ilan yung nanonood? 8, 9 million. Di ba? Yung sa Senate hearing, ilan nanonood? Milyones. Dati walang nanonood sa mga hearings eh. Mas maganda kasi real life eh. Yeah. Limawa, kung sakali magkakaroon ng impeachment, I'm sure milyones Definitely. sa manonood. Definitely. Ibig sabihin, kahit most Filipinos are indifferent, medyo nagbabago. Dahil nga sa uri ng milieu, sa uri ng media ngayon, sa uri ng presentation. Nabuhay ba si Marshall McLuhan? Parang nabuhay, ha? Pinapala kami. Ang impeachment ka kasi, siyempre, spectacle yun eh. So Yeah. talagang pupuntahan yun. Parang nung si Erap, di ba? Yeah. O nung kay Corona, di ba? Talagang naging teleserye, di ba? Araw-araw. More so now because of the two-way Exactly. engagement. May live eh. Oh. So pwede ka mag-comment. Tama yan. Pero Tsaka yung impeachment, no? Halos na sa kadikit yan ng eleksyon. Yeah. Ito yung kaibahan nitong impeachment na ito eh. Tama. Palagay mo na impeachment, 2-3 buwan. Eleksyon na. Tama. Ibig sabihin, it may shape the election. Exactly. No? So yun na yung stage ng kampanya. Kaya importante yung Pwedeng maging Christian yun eh. kanina. Pwedeng maging bandwagon yun eh. Dahil yung sinasabi nga ni Barry, dahil maraming mga tao hindi naman involved sa politika, nadadala lang sila eh. Nadadala sila ng bandwagon. Tama. Ang pwede maging bandwagon, kung matutuloy yung impeachment, kung magpapatuloy yung Quadcom, kung isasampa yung mga kaso, yan yung bandwagon. Tama. Pero meron ako isang gusto i-clarify sa inyo. Kasi kung makapagsalita kayo, parang sinasabi nyo, dapat ma-impeach at ma-convict yung Vice President.
Hindi, objective presentation. Hindi, yan. masyado kayong Objective presumptuous eh. yan. Objective yan. Dapat ba ma-impeach yun? Eh kung hindi kami presumptuous, di wala ka man dito sa show mo. Oh. Pwede ko bugal. Eh, hindi kumikita yung Dito eh. Ano nga eh, sinong gusto mong guest dito? Yung siya na lang. nagmamambol nung inuulit ng host. Sino Sino ba yun? Sino ba yun? Sino yun? Sino? Nagmamambol na inuulit. Baka naman yung gusto pag nagpapaliwanag kung ba't hindi dapat Gusto supportan yata ng na yung impeachment. guest niya, mga low self-esteem eh. Di ba yung gusto mo? Puro oo lang na oo. Oo, di ba? Mukhang iba na kain ni Senator ngayon. Nabuhay. Nasobra ng kape, tsaka. Sobra. Ganun pala pag nakainom ng Peking is double espresso, no? Una galit, tapos ano may stages eh. Naging analytica. Hindi, napakalaking krimen yan. Double espresso. Tapos ang taas ng tubig. Di ba? Oh, ikaw ba? Di ba kung coffee drinker Sabi ko ka? nga, pag ginanon mo, hindi na double Ang laki espresso nga yan. pa. Pagtingin ko pa lang, ang laki ng baso. Double espresso, ang laki ng baso. Next time, instant na bibili ko dito. Para matahimik, ha? Ano huling punta ko rito? Yung kape, walang lasa. Parang tsaa eh. Ano naman, yung double espresso, ang taas. No? It always happens to you. Sa susunod, sa iyo naman. Sa akin, nung naging Oo, acidic. parang suka yung kape mo. Walang quick. Sa oras na Oo, kaya next time, ako na lang magdadala ng kape. Ano ba yung mga kaping, coffee maker? Yung pang Starbucks Dapat na? magdala ka na lang ng coffee maker. Yun. Magdali Din ka yun. daw ng coffee maker. Sa TV5, ako na nagdala eh. Ito, pinagdala ko ng coffee maker. Kaya na-curious ako, kung masyado kayong connoisseur sa coffee, paano kayo pinagtitimpla nila blab ng kape? Wala. Wala nagtitimpla sa akin. Ako nagtitimpla lang. Yan. Pero, He don't need anyone to make his coffee, Ang isang man. dissenting coffee maker, ikaw yung magtitimpla. Yes. May art form yan eh. Ito Parang yung sa sinabi. Japan, yung pagtimpla ng tsaa. Art form yan eh. Ganun Chanoyo. yung kape. Correct. Saka yung, ano yung iinumin mo So kape. next time, magdala ka ng 3-in-1, bigyan mo ng baso. Siya na Dalawang klase lang ang kape. No? Barako at saka others. Yeah. Yun lang. Talaga naman eh, no? At least loyal. paano kung si Labnab na siya yung flavor of the month ngayon, nagtimpla siya, tapos medyo mali? Paano mo sasabihin sa kanya? Actually, impeachment talaga. Talagang kunyari, presumptuous talaga. Ginujudo ka lang. Ayun pa tayo sugatan lahat dito. Correct. Sugatan lahat. Sugatan, medyo ramdam ko yung pasa eh. You were saying? Yung impeachment talaga. Ano? Talagang mangyayari yan. No? O, kala ko ba patay na? Sabi ko, ICU. ICU. Ikaw naman, ICU pala. So, tingin mo, mabubuhay pa yan, pa. boss? Tingin mo? Well, yung nasa ICU, pwede pang mabuhay. Kailan, January? Oo. Advisean mo kasi yung friend dahil mo. yung iba sinasabi, no, ang debate na lang ngayon, Makinig ako yung dito. quick burn o yung slow burn. Okay. No, yun na lang yung kwan. Pero sinasabi nila, mangyayari yan January. No? Ngayon, kung January yan, no, naghihingalo ka na, nasa ICU ka na, dapat yung quick burn na. Actually, yung impeachment ay pwedeng quick burn, pwede sa 2 araw at most. Eh. Actually. No, May yun tanong yung ako, mga- paano kung i-veto ni BBM yung budget? Hindi pagbigay yung akap. Tapyasan yung matinding Well, yun barrel dyan. yun ang naging complication dahil ang assumption nila, kaya pwede na simulan yung impeachment. No, kaya kanina, final na yung possibly the last article of impeachment na kaninang umaga. Dahil para magsimula na. Ang hinihintay nila matapos yung budget. Pero mukhang hindi pa natapos eh. Oo. No? Yun yung nagpabagal sa impeachment nitong nakaraang mga linggo. So, walang karot. Oh, hindi lang dahil ayaw ng mga senador at saka ng maraming kongresista Gusto ng nilang re-enacted budget. Dahil marami silang isiningit eh, di ba? Sigurado yung makuha. Marami silang isiningit eh. Doon sa re-enacted kasi, Aasa sila sa Malacanang. manlilimos sila sa Malacanang, no? Oo. Dito, hindi na sila manlilimos, nakapasok na eh. Tama. Nakapasok na. Kaya gusto nilang matapos yung budget bago simulan yung any impeachment move, no? Na actually, at tingin ko naka-table is quick burn, no? Dahil hindi ka pwedeng mag-slow burn na merong election sa Mayo. Election. Eh kung hindi sila happy sa budget, paano yun? May iba naman pang pressure eh. Like, May ibang mga blackmail mga ka na? kanya, no? Mga amla-amla.
Pwede kasi bumilis o bumagal yung mga budget na allocated sa'yo. Oh, pwedeng bumilis o bumagal yan. Tama diba? naman. Oh, alam niya ng mga galing sa Ilan yung sa mga- finance department, no? Alam nila yan, Punta no? sa akap mo. The gripo does not flow equally for everyone. Hindi ito usapin kung meron o wala. Usapin ito ng bagal o Water bilis. pressure. At pag election year, kailangan lahat mabilis eh. Tama. Diba? Oo. So, Yung mabagal, fatal yun. Yes, so mga Ito. ibang mga paraan. Ang latest ayaw ni Bongbong ng bagong BICAM. Palaro sa procedure. So, Sinabi na ng Congress yun. Pero pag nag-line veto siya, hindi siya pwedeng magdagdag. Yes, Yes. supplemental yun. Tatanggalin That's right. lang niya. Kaya combination niya ng line veto at saka ng supplemental budget. Tama. Pero ibig sabihin, hindi malalagyan ng supplemental budget ang PhilHealth kasi wala siyang item. yun nga, Wala- tatanggalin lang siya pero Oo. wala makikinabang doon sa Wala. pondo na tatanggalin. Wala. So, kailangan ng supplemental. Oo, Oo, pero hindi next mo year na yun. supplemental, hindi mo sasama yung PhilHealth doon, di ba? Kasi wala siyang, Zero siya to begin with. Pag sinasupplement mo lang, it has to have an It wasn't item. lined. It wasn't Diba? lined up. But it's not, it doesn't even exist in the budget. Doesn't have a line. So you Pero- can supplement something that doesn't Unless exist. confidential fund Pwede sila 2022. mag-pass ng special allocation. Yes, mga Diba? ganon. Oo. Oo. Next year. Special allocation yan. Pero next year. Next Kaya year. nga todo na yung paliwanag ni Herbosa at saka ni Ledesma na walang mababawas sa mga serbisyo. Sa Ang mga nabawas na yung Christmas party nila. Bakit mahirap talaga ni Ledesma? Ba't hindi na-fire si Ledesma? Great question, actually. ko alam. Sino ba yung They're pumapalpak? moving the Sino world. yung inaaway? Pero yung budget yung binabawasan. So, ibig sabihin, Hindi ko alam kung sino ka mag-anak niya. oo nga. Oh, Taga saan comes nga yung si later. Ledesma? Anong probinsya? Hindi ko alam eh. Hindi Di ba kami may close. apelido? Di ba obvious apelido? Bacolod. Hindi kami close eh. Hindi pa kami nagkainuman. Sino ka mag-anak ni Ledesma na malapit sa Hindi ko rin alam eh. Hindi Pero kami parang close. magaling siya mag-sales pitch. Naalala ko si Alan eh. Sabi ko, pag nakatabi nito si Ledesma, baka kabahan nito eh. Success is my calling card. Pero nakita mo ba yung muntik sila magpakapit. ni Herbosa? Herbosa. Talagang Uy, medyo- tunay na lalaki. Medyo fit si Herbosa. Huwag siyang gaganon ganon. Tsaka last time, nakasalubong ko sa Rockwell yan ha. Makinis. Si Ted, makinis talaga yun si Sec Ted. Nagpe-facial ba? O, Ano dati yan, na. kamag-anak ni Jose Rizal. Oo, hindi. Oh, is Parehas yung eskwelahan yan eh. UP rin yan. I-guess mo sa December 30. Ako yun ni Jose Rizal. Ako po ba siya? Yan. Paano? Paano? Hindi, Paano nangyari yun? Hindi, ano lang yung... Hindi, pakadiscuss. Sa kapatid. Sa Ano siya eh? Teodoro Bracken de la Hoz. Herbosa. Favorite ito ni Yachon yan. Joke lang. Oo. Dati friends sila. Yeah, kasi kinuha niya consultancy Yes, Dr. Tony yes. eh. Parang That's ano right. eh. Parang ano eh. Frenemies eh. Frenemies sila ngayon. Well, that's I don't feel bad talking about that because that's how Doc Tony describes him anyway. Plus, si Doc Tony is consistent. Yeah. Matagal ko nakasama si Doc Tony sa maraming advocacy. Kamag-anak siya ni Rizal. Hindi pa nakamove on. rin. Kamag-anak siya ni Hitler. Ganun. Tatay Rizal si Hitler eh. Tama. Mas marami yung dugo ni Hitler kaysa ni Rizal. Ako nakanood ng maraming website ko ng sa YouTube ah. Diba? Kainuman ng lolo ko yung mga yun. Pero hindi kasi si Hitler, si Rizal hindi namatay eh. He became the di ba, Vatican Bank something, tapos siya yung nag-ano ng gold. Natalyado. Diyan na binenta yung gold ng BSP. Yes. Ayun. Exactly. Palitan mo na yung facts Hindi siya first. pinatay. Factless first. Welcome sa QAnon episode ng Back to Rocks First. Talaga yung usapan dito, pasayad ng pasayad. Talaga, gano'n na, pupulutin mo na talaga sa akin, sa lusak. Kanina may mga moral musings na eh. Medyo Hindi na, may kaunti pa nga mga may prinsipyo na mga gano'n. pretensions, presumptuous, no? Yung mga raya pa. Ngayon, wala na. Talaga nandun na sa baba. Headline bukas. I am not a Bracken, Herbosa. Hindi, baka mapapanood dito yung isang abogado na Hitler worshipper, di ba? Ay, nako. Favorite ko yun. At least mapanood niya, di ba? Gusulito. Oo. So, magiging fan na rin siya ni Correct. Pero ang issue ko lang dito sa mga Duterte supporters na nag-iingay ngayon, parang bila sila naging instant advocates of good governance. Good governance. Tsaka, madami na advocate ng human rights. Freedom of the press. Hindi, parang Public assembly. freedom of information. Parang wala silang salamin sa bahay. Spirit of EDSA. EDSA. Gusto mo ba? Na-insecure ka? Test mo ba? Nakaramdam ka ng insecurity? I-message ko. Ayoko, parang hindi siya articulate in person eh. Mas articulate siya sa kuda pag sa online eh.
Ibig sabihin, kahit doon, pinupuri mo siya? Yung Ha? online? Nakalimutan ko dapat. Ay, sadyan ko, no? Sorry. Wrong words came out. But yeah, it's ironic the way that the DDS have become, ito na nga, mga virtue signalers. Oo. Naging mga virtue signalers sila bigla. Diwa ng EDSA. Hindi, paborito ko talaga pag Anti-corruption siya. Anti-corruption. yung hihiring sila sa mga, mga kahanay natin. Bakit hindi kayo nagreklamo kay Marcos? Di ba? Di ba? Sabi na. Di ba? Yan, di ba? Pero ang hirap eh. Hindi eh. Not by a stretch eh. Diba? Kahit may gano'n silang presumption, no? Ang hirap si Harry Roque, si Panelo, Correct. diba? Si Digong, si Bato, si Sara, diba? Si Sasot, diba? Ang hirap sila maging advocates nitong mga ng modernity eh, ng freedom of the press, ng human rights, Right to assembly. Mahirap maging human rights advocate kung may kaso ka sa ICC. Eh. Diba? Yan yung naging with eh. Oo, tama. Kaya, Kaya magiging human rights advocate, pag ina-assault mo yung mga sensibilities ng tao, pag sumasayaw ka tulad ni Harry Roque. yan. Human rights violation. So kaya, ba't ako maniniwala na anti-corruption ka, na nagtete kang itapon yung mga COA auditor sa hagdanan, di ba? Di ba? Yeah. At best, ang pwede kang paniwalaan ng mga tao pag pinapili mo sila sa puwersa ng kasamaan. Oo, puwersa ng kadiliman. At best, yun na yung pinakamatindi ron. Pero yung mga sasakay sila sa programa ng Sheila Magno, Yeah. ay wala yun. May baka nga yung mga kahapon. Baka nga yung dichotomy. Baka nga yung choice between Team Kadiliman at Team Kasamaan. Yun ang pinakatotoong sinabi ni Harry Roque in the last 5 years. Nagkaroon Di na ba? ako. Hinata ko nga si Christian sumama doon sa 5-man rally niya eh. So, ibig sabihin, may chance silang pwedeng magsabi ng totoo. Di ba? Si Harry, nagsabi na yung laban ng kadiliman at kasamaan. Kasi sabi nga, parang nga sa Biblia, yung parang kang papasok sa butas ng karayom. Ibig sabihin, may chance, hindi imposible. Hindi, ganyan lang siya yan eh. Maski yung relo na sira, 2 beses sa araw, tama yun eh. Yeah. Di ba? Tama, correct. Pero marunong ka pala mag-message sa all caps. Message ang all caps for the first time eh. Nung may nag-guest dun sa The Shelo Magno Show nag-all caps bigla eh. Ang galit? Ang galit? Galit. Sabi nga niya, wag ko daw siyang isasama kasi nakabalagdag yung panty sa kanya. Malagdagan yung love niya. Talaga naman. Hindi ako nakakalimot. At hindi ako napapatawad hanggang libingan. Diba? Isa pang hugot line yun. May isa Kung pa. nakaraang taon, di ba? Isa pang hugot line May yun. isa pa eh. Dinaga. Ayan. Oo. Minamasahe pa, di ba? Minamasahe pa. Nasabi na niya na dinaga. Tapos ginagano niya. Tsaka pinapasok sa'yo. Pinapasok ko sinabing ganun. Diba? Siguro nanonood si Love Love ngayon. Ang cute talaga ng Love Love ko. Pero kung nag-roll tape, kitang-kita siya. Oo, kita. Nagtanong nga, may question mark ko. Dinaga na ba? Napadiin lang eh. Ngayon, nagpapaliwanag ko. Baka naman hindi dinaga. Oo. Dinaga ba kayo, Mr. President? Parang dinaga kasi eh. Tinakot ka na. Never say never pa. Mahirap na talaga yung sasabihin mong hindi papalagpasin, pero ilang linggo nilipas, lagpas lang ng lagpas eh. Di ba? Pero isa pa lang gusto kong puntahin dito. Meron pa No? nga palang isang hugot. Ano? Tempest in a teacup. Diba? Ang ginamit niya, hindi yung Tempest eh. Storm in a Storm in teacup. a Storm ba ginamit? Storm ang ginamit niya. Anong version? Mixed metaphors. There's a mixed I think yung metaphor idiom is Tempest eh. Tempest. Yeah, yun nga. Kaya, Hindi lang pag siya president- nakapag-google mabuti. Pag presidente ka, tapos Oxford educated ka, eh, ibig sabihin mo, Baka naman tinranslate na niya. Kasi since maraming tao, hindi na yung Tempest. Tatranslate ko na Storm. Masyadong mataas ang expectations. pwede rin squall. eh syempre Hindi naman Oxford. yan natapos eh. Typhoon yung pick up. Yung dapat typhoon. Yun yung biglaan. Baka ay Yun malitil yung biglaan na... Baka sumayaw na kayo malitil teacup yun. I-guess nga natin, magkasama sila. Ay, di, ilang beses ko na iniyaya. Uy, in-invite ko rin si Roque ha. Sinasabi naman, hindi ko rin So, paano yan? Live from UAE, gano'n? Di ba? Nandun siya ngayon. Dati in-invite ko yun eh. Pero scene Then, eh. in-invite Scene. ko. Hindi sumasagot. Tsaka nagalit sa akin dati yun eh. Basta tatlo na inimbita siya, ayaw. Bully daw ako eh. Natotoo Imagine naman. nyo ba na bully ako? Totoo. Hindi, ang bait mo. Di ba? Paragon of friend. Napaka-subdued ko eh. Tsaka ang haba ng pasensya mo sa mga tao. Haba. Yung problema lang ngayon dito sa Team Kadiliman, Team Kasamaan, baka na-entertain yung mga tao. Actually. Diba? Parang nanonood silang ganyan. Political theater. Yeah.
Tapos, Yun ang maganda dahil merong mga podcast katulad nito, katulad ni hindi, Shelo. dadali ko nga rin sa kinompose sa kanta ni, ni Shelo. Ano yung Christmas? Kasi kagabi may bago kong composition. Naku, ano yan? Daming oras. Salamat po, Speaker Ferdinand Martin, for the inspiration. Siya yung inspiration nun, yung chorus nun, tax ng ina mo, bantayan mo. Binubuo ko pa, Tax ng ina mo. bantayan mo. Ang ganda ng Sa akin, nagmukhang mura eh. Okay, sa kanya. Sa kanya classical parang eh. with finesse, no? Oo, eh. Smiling assassin, boy. Nung isang gabi, sinabi ko na utang ina nyo. Utang ng ina nyo. Utang ina nyo. Ano? Utang Utang yun yun eh. Oh. No, bahagi ng napupunta sa lump sum diyan ay mga utang. Hindi lang nakikita yung difference. Aban, paliwanag. Oo, paliwanag eh. Parang gina-justify niya yung mga lump sum ng Kongreso. Kaya sabi ko, utang ina nyo. Kinabahan si Manny Mogato, siya yung host eh. Nung sinabi ko yun eh. Ano sabi? Napakabait pa naman nun. Napakabait. O paano, pag may nagrereklamo pala, pwedeng lalabas doon sa, pag ginugal mo, lalabas doon. Are you below 18? May ganun mga... may ganun pala eh. Pag yung Si ano? may nagreklamo Tim sa Cook, ikaw ba YouTube o yun? Facebook, no? Kayo na, Marshall McLuhan yung Tim Cook. Napaka-techy ah. Thank you. Oh. Ganyan pag may ini-impress eh. So baka may nanonood sa, Oo nga. sa show. Hindi naman, nalaman ko, may TikTok pala ako eh. Nagsasalita ng TikTok. Viral. Hindi mo rin magbukas ng May cellphone. TikTok ano ka, account? Meron. Viral. Parang puro Viva Max yung sinasya. Viral yon. Uy nga pala, mag-appeal na kayo kay Senator Jinggoy. Hmm. Di ba yung Viva Max, binabanatan niya? Bakit naman? Eh, yun ang gusto niya eh. Di ba, Viva Ano, Max? nagbabayad naman tax ata yun, di ba? Eh, Ano kayo? Oo, si Boss ano, kabastusan daw eh. Di ba? At tingnan ko nga, kuha nga ako ng account para mapanood ko. Para informed May yung appreciation. opinion. Informed judgment. Informed Para opinion. ma-appreciate ko yung kanyang pagbanat, yung kanyang reklamo. No? Para tingnan ko kung Yung puro ba... morality framework niya. Dahil baka tama naman yung banat niya dahil puro exploitation of women. Tapos wala namang... Exploitation of men, gano'n? Dapat balance. If I'm not mistaken, the reason why they can never legislate against pornography, tama ba? Is because they can't define it. Yeah, Tama yan. totoo. There was never any legal Although definition merong of working pornography. definition ng Supreme Court ngayon sa isang relatively new case. Diba? Pero yung ginagamit na definition ng Philippine Supreme Court, yung ginagamit na definition ng US Supreme Court from 40 years ago. Talaga? Pero kahit Even disinformation... US hindi pa nag-update ng definition. Mahirap kasi, ang problema talaga sa definition. How How do you could you define it? Di ba? One man's Parang pornography is another man's art. Oh, Yeah. in a way, Yeah. parang disinformation. Parang How fake do you- news. right. No? Paano mo masasabi na yan ay disinformation tsaka fake news? Meron kasi objective truth. Anong kwan mo doon? Versus ontological truth. Yes. Tama ka dyan, Hindi, Mr. pwede UST. yan eh. Pang UST yan eh. Yeah, tama Sa amin ka sa dyan. UP, iba yung definition nila yun eh. Postmodern. Oo. Factual accuracy. May naisip Di ba akong hirit ganyan kaso yan? baka offensive eh. Baka mag-away tayo. Oo. Kaya... Pwede ba hirit ko? Ha? Huwag na. Hirit ko na. Sige, Hirit ko sige, na. sige. Kunwari, si Ronald Llamas mahilig sa babae. Objective truth o hindi? Di ba opinion yun? Opinion yun eh. Opinion. Pero Ito kung na lang. samahan mo ng ebidensya kung sino tong mga babaeng to, Oo. opinion pa ba Ayaw na, yun? Hindi, ang fact doon, madaming babae si Ronald Llamas. Hindi mahilig siya. Kasi, di ba? Ang kwan kasi, Di ba? Yun yun. eh. Feeling is subjective. Diba? Marami siyang babae, but doesn't mean mahilig. Exactly. yung truth kasi, parang mathematical concept yan eh. Yeah. Negative, positive. Diba? In real life, wala namang purely positive at saka purely negative. In real life, gray eh. No? Kaya yung conception nyo ng babaero ka. na ano yung katotohanan, no? Ano yung hindi, no? Hindi Medyo flawed yan eh. No? Medyo flawed Ano yan. yan? no? Sintomas sa Aquinas yan, boss. Either babaero siya or lovable lang siya. Yun. Parang Yun ang one woman's babaero Hindi, is yung another... concept nila yun, Is another man's hindi gender. hindi naglalagay ng possibility ng redemption. Parang ang kinuha nyo kagad. Oh. Bakit ako naman sa redemption? Bakit redemption na? Ano yung tinatawag So, na... ibig sabihin may kailangan i-review. Yan yung ibig sabihin ng judgment. Ang tawag dyan, admission against interest. Di Pag ba? nagsimula kayo sa false premise, you end up with the wrong conclusion. Nag-break na, nag-break. Mali yung premise nyo. Nag-crack under pressure. Mali yung premise nyo. Hindi, mayroon kasi... Balik na tayo sa impeachment.
Away na naman to, no? Sa bahay. Ano mo kasi sinasabi mo dyan sa ano, ha? Baka matawagan na naman tayo. Pero meron yung, partner in life? Ha? You have someone with you? Marami. Dahil ang dami kong kamag-anak. Ang dami kong kaibigan. Ang dami kong frenemy. Di ba? So, Tama naman. Marami kang fans. So, sino kasama Fans? sa sa nanay ko. Di ba? Sino pa ba dapat kasama? Good genes. Di ba? Tama. Kunyari, tinanggap na lang namin at nag-iwan na lang tayo. Naniniwala eh. Hindi kasi ako ganun sabi. Yung disinformation, one man's truth is another. Ako hindi ako naniniwala din. There is an objective truth. Example, Kahit nga yung mga IT firms hindi makagawa ng policy diyan eh. Dahil may element ng freedom of expression, may element ng ano ba ang katotohanan. So maraming factors na napupunta. Kaya nga kahit yung big IT firms, no, meron silang mga departments para pag-aralan 'yan. Pero wala silang proposal paano tutugisin, no? Dahil nga ayaw nila i-cross yung line sa freedom of expression. saan na yun when it comes to legislation? Halimbawa sa Europe at saka sa US, medyo hirap sila dyan. No? Hindi ako naniniwala sa objectivity kasi ng IT firms in this regard. Kasi kung nakikinabang sila from engagement, I'm liking this. I'm Diba? liking where this discussion went. irrelevant sa engagement yung truth or Correct. not truth eh. Basta may engagement. Kasi talagang wala silang incentive to Correct. Yung driver ng profit is not about whether Exactly. you're finding out the truth. Diba? At Pero hindi mo kung sa saan isang yung postmodern engagement. world, there is no truth. ay na naman tayo eh. there is no. Parang muna natin yung love life. Yeah. Ang meron lang, Pag-usapan natin. ang meron lang kasi ngayon is beauty eh. Yun lang ang constant eh. Hindi ko siya dinisiple na tayo email naman. Kaya ganito sa boss. Ay, paano Yung In ano my yung eyes, one Ian's beautiful. shirt is orange and Yeah. it is beautiful to me. Yeah, di ba? Yun. But it's actually not orange. Oh. There's an absolute truth. Tama. You cannot legislate Well, truth or depende fact. kung ano yung lens. Depende kung ano. Exactly. Depende kung ano lens mo. Ontological truth Oh. na yun. In my Halimbawa, eyes, kung from ikaw- where I sit, Kung ikaw ay lizard, no? Iba yung kulay niyan. No? Iba yung kulay niyan, no? how did you put into this thing? Oh. Senator, kunwari, sinabi ko, si Senator Edu ay tao. Ang tao Oh. may 3 kamay. Mm. Alam mo, that's against nature. Oh. It's not Yes. within your nature to have 3 hands. 3 hands. Oh. Pero kung meron pinanganak na isa, that's an aberration. Akala ko na, sabi ko, kung may pinalak na isa, si Sen Edo yan. Sa politika natin, ang daming aberration eh. No? Ang daming aberration sa politika Sinusuko lang namin. Ipapa-impress ko sa love niya. Yan, nasukol na. Ayaw patalo eh. Ay ka na nga. Itatabla ko na lamesa, di ba? Pag ikaw nasusuko na, tabla ko na lamesa, di ba? Sumasara Duterte na eh, no? No. Nagmumura na eh. Scorched earth. Di ba? Para mangyayari dyan, kasalanan niyo pa eh. Ba't pa kasi napunta rin yung usapan eh, no? Ontological truth. Absolute truth. Tsaka may ano tayo, proto-norm of human communication. Number 1, truth-telling. Example, sinabi nyo, ikaw si Ronald Llamas. Pupunta ako dito sa gathering na to. May presumption na naniniwala kami. Kasi it's within your nature, supposedly to lie. Na ikaw si Ronald Llamas. Malay mo, nakamaskara pa Yung pala nakamaskara, di ba? Oh. He would have gotten away with it too. if Babalik that tayo were sa dark pinag-uusapan natin kanina. Presumptuous ka eh. Dapat na nagpunta ka dito, Shelo, sabi mo si Mary Grace Piatos. Pwedeng ganun, di ba? Alam mo, mas maganda inuman dito. Mas maganda usapan kung may inuman. Kasi hindi pa tayo nakakainom yan. Hindi pa tayo nakakainom yan. Imagine mo kung nakainom na tayo. Kasi wala lang, wala lang. May cards ko na tayo. Meron na. Nag-shopping. Pag wala ka po kasi alak, ang usapan dito, wala ka sa lolo ko. Nasama na nyo ba? Teka lang, isa na ko rin naman yung sasagin. Ako po si Christian Esguera, si Attorney Barry, si Prof. Shelo, at yung tumatayo, not following instruction, Senator, at si Alan Herman. Ha? Kita-kita tayo.